Umilang man ang halos 2 dekada bago nakamit ang hustisya, ikinatuwa pa rin ng mga biktima ng ozone disco tragedy ang hatol na 6 hanggang 10 taong pagkakakulong sa 9 na opisyal ng Quezon City Hall at kumpanyang may-ari ng bar. Balitang hatid ni PR Kanghel. Sa kasaysayan ng mga sunog sa bansa, ang nangyari ito sa ozone disco noong March 1996 na marahil ang isa sa mga pinakamalala. Kasunod na mabilis na pagkalat ng sunog mula sa DJ booth, daan-daang kabataan, karamihan nagdidiwang para sa kanilang graduation, sabay-sabay na nagsisugod sa nag-iisang pintuan ng napakaliit na disco bar. Walang fire exit kaya ito lang ang napuntahan. Pero ang pinto hindi pala na itutulak palabas kundi kailangang hilahin paloob. Bagay na imposible na dahil ang lahat nagtutulakan patungo sa kabaligtad na direksyon. Dahil na-trap, 162 tao ang natusta hanggang mamatay. 73 ang sugatan. Ang bilis ng pagkalat ng sunog noon na dahil daw sa overloading sa kuryente, halos ilang iglap lang. Pero hindi ang pag-aabang ng hustisya. Matapos ang halos 2 dekada, 9 na tao ang hinatulan ng Sandigan Bayan 5th Division na makulong ng 6 hanggang 10 taon dahil sa trahedya. 7 sa kanila, mga empleyado ng Office of the Quezon City Engineer o building officials noong maganap ang sunog. Pinuntahan ko sila sa City Hall para hingan ng pahayag, pero retirado na ang 3 sa kanila. Naka-medical leave ang isa habang wala naman sa opisina ang isa pa. May isa ring nasa private sector na at isang sa Manila City Hall na raw pumapasok. But they can continue reporting for work, sir? Yes, unless of course the orders of the court is otherwise. Bukod sa 7, pinananagot din ang 2 namang opisyal ng Westwood Entertainment Company na siyang may-ari ng ozone. Wala pa silang tugon sa ngayon. Ang siyam, napatunayang guilty sa paglabag sa Section 3 ng Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nagkuntsabahan daw kasi sila nang bigyan ng 2 building permit at isang certificate of occupancy ang ozone disco kahit pa maraming pagkakamali sa disenyo ng gusali at may mga pagkukulang sa electrical installments nito at iba pang safety standards. Gayunman, maaari pa sila mag-hire ng motion for reconsideration sa loob ng 15 araw. Bagamat ngayon lang nailabas ang desisyon, ikinatuwa ng ilang biktima ang desisyon ng Sandigan Bayan. At least, mayroon kang yung kinaglaga na yun ng matagal, mayroon naggunga ng konti. Okay na yung makonvict sila para maging eye-opener ito sa ibang mga establishments na wag na silang tularan. Na kapag sila nagpabayan ng katulad ng ginawa ng mga owners ng ozone, maaaring ganyan din ang kahantungan nila. Pero sabi ng Quezon City Hall, matagal na raw itong naghigpit sa paglalabas ng building permit. Ini-issue na ito ng itinatag na Office of the Building Official na hiwalay sa Office of the City Engineer na dating taga-issue nito. This is a regular annual inspection of all buildings, of all structures. Ang pakiusap lang naman natin doon sa mga nagpapatayo ng mga structures ay sumunod lang naman tayo sa mga provisions ng National Building Code, ng Fire Code at saka mga ordinansa ng Quezon City na sa ganon ay hindi naman nagkakaroon ng komplikasyon sa mga pinapagawa nila. PR Kanghel, GMA News.